Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-10 linggo ng karaniwang panahon at araw po ng ating pagdidibosyon sa mahal na Birhen ng Soledad. Ang bawat salita ng Panginoon ay may nakaloob na pangako. At ang pangakong ito ay kanyang tinutupad dahil siya ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Ano man ang kanyang ipahayag, ito ay kanyang gagawin at mangyayari anuman ang sabihin. Ganon ka-powerful ang salita ng Diyos. At binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magsalita din. Kaya nga, pinag-iingat tayo sa ating mga binibitawang pananalita. Balikan po muna natin ang mga salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, ipinahayag niya at sinabi sa atin, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga inuusig dahil sa kanya. Ito yung sinabi niya na may katumbas, na pangako na ang kaharian ng Diyos ay mapapa sa kanila. Noong Martes naman, ang sinabi ni Jesus sa ating pong pagdiriwang ng kapisahan ni San Bernabe, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Yung ating pong misyon ay ipahayag ang nanalapit na paghahari ng Diyos. Noong Miyerkules naman, ang sabi sa atin, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Yung pangako ulit na ibibilang sa kaharian ng Diyos. At nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, tumatanda tayong lahat nang hindi natin lubusang nauunawaan kung ano ang mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ibinigay ito dahil sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay din ang mga kautusan
para matuto tayong magmahal ng ating kapwa. Kahapon, Biyernes, ang paalala sa atin, kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. So, ano ba yung mga nagiging sanhi ng ating pagkakasala? Hanggat maaga pa, putulin na, tanggalin na ito sa ating mga pagkatao. Halimbawa lang itong nibinigay sa atin na kung ang kamay, kung ang mata, kung ang bibig, o kung ano paman, mas mainam na naputulin kung ito ang nagdudulot ng pagkakasala sa atin. At ngayon, ito yung sinabi ni Kristo, iwasan natin ang magbitaw ng mga salita na hindi naman talaga natin kayang tuparin. Kaya nga sinasabi ni Kristo, sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Minsan gina-justify po natin na hindi natin yung oo nagiging hindi, yung hindi nagiging oo dahil lamang una, nahihiya tayo, nahihiya tayong umami, nahihiya tayong magsabi sa mismong kaharap natin. Di ba minsan pag yung inaanyayahan ka, at alam mong hindi ka pupunta, pero dahil nahihiya ka, sasabihin mo na lang oo para lamang tumahimik siya. Para hindi ka nakulitin, pero hindi ka naman talaga pupunta. So, paano nga ba? Kasi sa ating pong mga binibitiwang salita, diyan tayo rin napapahamak. So, sikapin natin, maging totoo tayo sa ating mga binibitawang mga pangako. Maganda sa puntong ito, ano ba yung mga pangako natin na kinalimutan na nga natin tuparin. Mahilig lang tayong mangako, Lord, bigay mo lang ito sa amin. Ito po ang gagawin ko. Nangangako ako, magsisimba na ako. Nangangako ako na magpapakabait na ako. Pero ano na nga ba nangyari doon sa pangakong iyon? Napako na ba ng lubusan? Pero ulitin po, kung magbibitaw tayo ng salita, sikapin natin na kaya natin panindigan at maging totoo tayo. Oo kung oo, hindi kung hindi. Amen.